Yes, kaibigan, welcome po once again dito yan sa isa na namang edisyon na ating programa at ito pang ating Bible Study Online. Yes, this is Solution with Laverne Duhot at maraming salamat po sa mga awiting natin napakinggan. Yung latest song na amin pong pinlay ay mula sa collab, pamaskong collab ng Papuri Music Ministry. Yan po ang tuloy ang Pasko na nagatid sa atin sa oras na 34 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At syempre pa, napakinggan din po natin kanina yung ating first song. It was written by Bro Albert Ojero and kasama po ang inyong lingkod. At napakaganda pong awiting ito, taken from Romans chapter 8 verse 32. Hindi mo ipinagkait. So dalangin ko po na kayo pinapagpala sa mga awiting atin napakinggan. At muli po ay sumasa inyo na naman ang ating Bible Study Online. Once again, this is Solution with Laverne Duhot. And I praise God dahil alam niyo tuwing Bible study natin meron tayong mga bisita. And this time meron na naman akong bisita. Kahit nag-iisa lang siya pero salamat po sa kanyang pagdalaw. Of course, binabati natin si Ate Ina Mangila. Siya po ay kasama natin, Lo. Salamat po for joining us. At sa mga gustong, siguro, sa mga nagbabalak na if you want to join us, pasyal kayo dito, walang problema. Just give us a call. Sabihan nyo na kami para hindi naman kami nagugulat, kumbaga. But of course, gusto namin batiin lahat ng ating mga kababayan, mga kaklase, mga kapatid sa Panginoon. Kung kayo po ay nanonood ngayon, well, maraming salamat po for joining me once again. At binabati natin lahat na ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and of course Mindanao at sa buong mundo dahil tayo po'y sumasa inyo sa anumang panig ng daigdig. Binabati natin ang lahat na ating mga kababayan at anuman po ang inyong time zone, isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi. At ako po ay nagpapasalamat dahil meron ako nababalitaan even po sa madaling araw sa kanilang pagtulog. Dahil syempre sa bayong dagat, iba po ang time zone ay sinasamahan tayo at sinasabayan tayo. Yung iba naman ay nanonood ng replay. Thank you so much. And of course, binabati rin po natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon na nakikinig via Spotify and Apple Podcasts. Maraming salamat po kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga binobroadcast at pinag-uusapan at pinag-aaralan sa ating programa. Please, ako po ay naglalambing laang, pakishare po yung ating broadcast ng sa gayon ay mas marami pong naaabot at mas maraming tao po mapapagpala at mabubuksan ang kanilang isipan sa tunay na mensahe na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. And gusto kong pasalamatan ng Panginoon dahil ngayon po October, ito po ang ating anniversary month ng Solution with Laverne Duhot at tayo po ay sumasa inyo sa nakalipas na 7 taon. Ito po ay consistent sa biyaya ng Diyos. At dahil po ang paniniwala namin ko ang Diyos po ang nagpasimula, siya po mamamahala at siya na po ang bahala. Kaya wala kaming dapat ikabahala. Amen and amen. At syempre pa, itong nakalipas na Sabado, isa po sa mga araw na pinakamahalaga sa buhay ko. Ay nag-celebrate po ng kanyang kaarawan na aking napakagandang may bahay. At sa ngalan po ng aking wifey ay pinapaabot po namin aming pasasalamat sa mga nakaalala, nagbigay ng regalo, magbibigay pa ng regalo, bumati sa kanya. Maraming salamat po. Damang-dama namin yung mga kaibigan, mga churchmates, mga kamag-anakan na nagmamahal sa kanya. So muli po sa ngalan po ng aking wife, si Mami Jo, we thank you so much po sa mga bumati, nagregalo, at magre-regalo pa marahil. So, keep it coming mga kapatid. Maraming salamat po. At higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil isa pong napakadakilang biyaya na ikaw ay magkaroon ng dagdag na edad. At yan po ay talagang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. So, Mami, once again, kasama ko dito si Mami. Happy birthday to you. Of course, from us and from our church and from yung pang ibang mga pamilya natin. And speaking of birthdays, gusto kong batiin muna ng happy birthday tomorrow. Alam mo ba, Ate Ina, birthday ni Ate Amel bukas? Birthday ni Ate Amel. Bagaman siya po ay nasa Estados Unidos. Ate Amel, siya ba'y nanonood ngayon? Happy birthday. Alam ko ay umaga sa inyo dyan. So happy birthday. And October 6, belated happy birthday kay Brother Arnel Flores, ang butihing kapatid ni Ate Amel. Birthday pala ni Brother Arnel. So happy birthday po. Ang father ni Jethro, isa po sa mga manggagawa natin sa church. Siya po ay napapanood yung ating bayista. Amen. So, Brother Arnel Flores, happy birthday. And of course, on October 12, which is on Sunday,
talaga palang walang kawala ito si Brother Jason Encarnacion. Happy birthday to you, bro. Maraming salamat sa buhay mo at alam kong nagdiriwang ang iyong mga kamag-anakan at alam po natin sa mga kamag-anakan, kaibigan ni Kuya Jason Encarnacion ng Taytay, birthday po niya this coming Sunday. Yes. Happy birthday at binabati natin ang mga kasama natin tonight. Of course, habang natabayanan natin yung mga kaibigan natin na nagtutune in na please po, once again, kung kayo po ay napapagpala, naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please, paki-share na ngayon. Pwede na ngayon. Sige, bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Paki-share po yung ating broadcast. Nang sa gayon ay marami pong mapagpala. At sa atin pong tuloy-tuloy na pagbati ay binabati ko yung mga kasama natin tonight. Hello, maraming salamat kay Nanay Medi Remo. Salamat po for joining us, Nanay, and see you po on Sunday. Brother Alan Laksina Siruano. Good evening sa iyo, bro, at kay Ate Andeng. Of course, si Brother Edison Salcedo Iguis, maraming salamat po for joining us tonight. Si Ate Andeng, nanonood na rin, kasama natin. Sino pa ba? Marami na rin pala, no? Si Ate Jackie Alcantara. Ate Jackie, nandito si Ate Ina. Kasama natin. Sister Imelda Ramos, magandang gabi po sa inyo. Si Brother Fidel, na walang ka-absent talaga. For the record, Ate Ina, for the record, walang absent si Brother Fidel. Binabati na natin sa Ate Chi. Si Mama Presi ba nanonood? Talaga nanonood ngayon si Aling Presi. Aling Presi! Kumusta po sa inyo? And see you on November 9, anniversary po natin sa church. Binabati na natin Sister Gigi Cristobal Mendoza. October din si Sister Gigi, ano? September 30. Belated happy birthday. Sister Rosemary Kasoko, binabati rin natin. Ate Edna Magalong, si Sarah Flores Lamo, churchmate natin. Maraming salamat. Sister Sarah, tsaka kay Brother Jobs. And blessed evening po, sabi ni Brother Fidel Cabiola at sa lahat ng mga kabiyaya. Yes, salamat po Brother Fidel for joining us tonight. Yan, binabati rin natin. Dali lang Sister Becky Amber Nidea. Binabati rin natin sila. Good evening po sa inyo. Si Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Of course, we're hoping to see you on November 9, Pastor. Thank you for celebrating with us on that day. Sister Andeng, Blessed Tuesday po. Si nanonood ba ngayon? Si Brother Jason? Si Ate Nika. Ate Nika, happy birthday sa iyong poging-poging hobby. Yun yung akin nawawalang kapatid. Nakita rin kami after a long time. Of course, magandang gabi po kay Sister Maylene Petalino Magadia. Hello po mula sa Qatar. Thank you po for joining us tonight. At binabati rin natin si Sister Sally Geronimo Marayo. Siya ba ay nag-iisa pa rin o nakauwi na ng bahay si Brother Joel? Hello po, salamat po. At kayo po ay nakabalik na ng bahay. At binabati rin natin ano pa ba? Yun, Sister Jonah de la Cruz Velasquez, watching from San Miguel, Bulacan. Kababayan ko siya. Tiga Bulacan din po ako. Peaceful evening, everyone. Sabi ni Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Nanay, see you po on November 9. At sa mga kaibigan natin nanonood ngayon, if you want to join us on our 6th anniversary, please do come on November 9. Pwede po kayong dumalo ng 3 in the afternoon service. Sister Janet Arbuyas, blessed evening din po sa inyo. At binabati rin natin Sister Lori Amistad, magandang gabi po sa inyo. At Rosemary Kasoko, sa Spotify siya nanonood. Ayaw mo ba makita yung aking face, sister? Mas gusto niya na papakinggan na ako. Salamat kapatid. Kuya Makoy, maraming salamat for joining us tonight. Si Brother John Paul, bro, salamat sa iyo at kami po ay nakikiramay sa iyong pamilya. At Brother John Paul Songsong, bro, if you're available on November 9, please, kita tayo dito. We miss you. Miss you, bro. At yun, good evening po. Si Aling Presi at saka si Ate Hana nanonood. Yun, talaga naman. Salamat po for joining us. At nakauwi na po si Brother Joel. Papunta na dyan ulit. Maniniwala ako bago mag 8:30 kung aalis sila ngayon. Sa bilis ng, alam mo na, sa husay mag-drive ni Brother Joel, ay naku, makakarating sila dito talaga. Yung blessed evening, Pastor. Thank you po. See you po. Si Brother Jason pala nandito na. Bro, happy birthday. And sure, sabi ni Nanay Carmelita, makakadating sila. And salamat po dahil, alam niyo, excited na kami
nag-prepare na kami for November 9. Si Kiana nanonood din. Ay, belated happy birthday, Kiana. Kailan ang birthday ni Kiana? October 4, ka-birthday mo si Mami Jo. Ate Kiana, kung available ka, please do come on November 9, ha? Anniversary natin yan. At sa lahat po ng mga kasama natin, salamat po dahil kayo po ay nakikigalak sa amin. At salamat din po dahil nakikita namin ang layo na ng naaabot na ating ministeryo. And dalayan po namin na mas marami pang maabot ng gawaing ito ang ating mga kababayan. Lalo tigit sa panahon natin ngayon na talaga namang sadlak sa kalungkutan ng marami po sa ating mga kababayan dahil po sa mga kaganapan ng nangyayari sa ating gobyerno. Well, let's still pray for our government, for our president, also for our vice president, and especially for our congressmen at mga senator. Kasi po kailangan nila ng panalangin. And salamat sa Panginoon dahil ito pong mga nangyayaring ito ay nakahula na. At ang atin pong dapat gawin bilang mga mananampalataya, don't just react, but you have to respond. How do we respond? Let us respond in the light of the Word of God. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy ay tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating Bible study sa inyong programa tuwing Tuesday. Ito ang At nagbabalik po tayo, syempre pa dito yan sa Solution with Laverne Duhot, and that's me. Ako po inyong kaibigan na makakasama. Actually, mula kanina pa hanggang mamaya. At atin pong programa ay naghahatid sa inyo ng tugon sa ating bawat tanong. And every Tuesday night at 7:30, napapanood po tayo sa Facebook Live. And of course, tayo rin po ay pag binura na yung ating broadcast, mapapanood tayo, pwede nyo balikan yung ating replay sa ating YouTube channel. At meron din pong YouTube channel ang ating ministeryo. And of course, tayo rin po ay papakinggan sa Spotify at sa Apple Podcast. At sa gabi pong ito, sisimulan natin ating pag-uusap sa isang katanungan, as usual, na bibigyan sa atin ng solusyon mamaya ng Panginoon. So this is our question for tonight na pwede niyo pong sagutin. What prevents people from coming to Christ? What prevents people from coming to Christ? Ano ba talaga ang humahad lang sa tao? Bakit ayaw nilang lumapit o bakit hindi sila lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo? So mga kaibigan at mga kapatid, please give your answers po. Ilagay po ninyo sa ating comment section. Once again, ating question for tonight ay what prevents people from coming to Christ? Ano nga ba talaga ang humahad lang sa tao o pumipigil sa tao para lumapit sa ating Panginoong Jesucristo? Well, the usual, popular, and familiar answer is sin, S-I-N. Sa Tagalog, kasalanan. Well, sa totoo lang, kasalanan naman po talaga ang humahad lang sa tao para makalapit sa Diyos. Let me give you these verses. According to Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you." Ganun po kasidhi na talagang ayaw po ng kasalanan ng Diyos. Talaga po, dahil banal po ang Diyos, na kailangan pa po niyang takpan ang kanyang mga mukha at tainga para siya po ay hindi kanya makita at hindi kanya mapakinggan. Sundan pa po natin ang isa pang talata from Isaiah 64:6 naman. This time, "But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away." So kasalanan po talaga ang humahad lang talaga sa tao para makalapit siya sa Diyos. At ganoon din po ang Diyos para makalapit siya sa tao. Kasalanan talaga. Dahil ayaw po ng Diyos ng kasalanan. Pero ito po ay ayon sa lumang kasunduan ng kautusan. Now, I've got good news for you. Alam niyo po ba, dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, at dahil po doon ay naitatag ang tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. So, kung meron pong lumang kasunduan o yung tinatawag natin sa English na Old Law-Keeping Covenant, ay sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay naitatag po yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya or the New Covenant of Pure Grace. So hindi po nanatili actually ang tao, specifically ang mga Hudyo sa lumang kasunduan ng kautusan because the Old Law-Keeping Covenant was uniquely and exclusively given to the Jewish people, sa mga taga-Israelita. So hindi po kasama dito tayo mga Hentil. Pero buti na lang dahil po sa pagmamahal ng tao sa Diyos, inilaan po niya isang napakainam, makapangyarihan,
at final covenant, which is the new covenant of pure grace upon the death of Christ on the cross. At hindi po natapos dito. Ang ating pong Panginoon, hindi po nanatiling patay. After 3 days, God raised Him from the dead. At siya po ay nananatiling buhay magpakailanman. So, God's covenant with His Son, Jesus Himself, was established upon the death on the cross. So, meron na pong bagong kasunduan sa ngayon. And the good news is, hindi lamang po ito para sa mga Hudyo. Kabilang na po tayo mga Hentil. Pag sinabing Hentil, hindi Hudyo. Kung kayo po'y Pilipino, Chinese, Japanese, at hindi Hudyo, turing po sa atin, tayo po ay mga Hentil. Amen. Ang lumang kasunduan po kasi ng kautusan, ito po ay nakabatay sa performance ng tao. Nakabatay sa kung anong kaya niyang gawin. Because under the old law-keeping covenant, ang masakit po na katotohanan, kapag nagkakasala po ang tao at hindi po niya natutupad ang kautusan, talaga po magkakasala siya. At ang sabi ng Biblia, siya po ay magiging guilty of all. Back to zero siya. Uulitin na naman po niya. According to James chapter 2 verse 10, basahan natin sa Tagalog. Santiago 2:10. Sabi ng talatang ito, ang lumalabag sa isa, referring to the commandments, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong utusan. Yun ang hindi kagandahan. Samantala sa ating pong panahon ngayon, sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya or the new covenant of pure grace, it's a covenant this time between God, between Abba and His Son. So, hindi na po tayo kabilang. Perfect po itong covenant na ito. Sa ilalim po ng bagong kasunduan ito, once again, that was established upon the death of Christ on the cross. Hebrews 9 verses 16 or 15, 16 and 17, hindi na po issue sa Diyos ang kasalanan. Uulitin ko po hindi na po issue sa Diyos ang kasalanan. Ako, marami mga kapwa natin mananampalataya ang tataas ang kilay. Sige po, pabayaan nyo lang nakataas ang kilay ninyo. Mamaya po bababa yan. Uulitin ko po dahil po sa kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, inangkin po niya lahat ng kasalanan doon sa krus. At sa kanya rin po kamatayan. Hindi po natatapos sa inangkin niya ang kasalanan na sanlibutan. Doon po na itatag ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Ito po ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. At dahil dito, ay talaga namang inangkin po lahat ng Panginoon ng mga dapat tapusin na trabaho sa krus. Kaya po, sinabi niya sa krus, naganap na. It is finished. Kaya po, sa panahon natin sa ngayon, sa dispensation o sa era ng grace, hindi na po issue sa Diyos ang iyong kasalanan. Amen and amen. Kaya nga po, ang Biblia, sinasabi ng Biblia, dahil po sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, inilaan niya ang kanyang bugtong na anak, kaya malaya na po niyang ilapit ikaw na makasalanan sa kanyang sarili. Hindi po ba good news ito? Sa lumang kasunduan ng kautusan, hindi po pwedeng mangyari yun. Of course, dahil banal po ang Diyos, dahil po noon sa lumang kasunduan ng kautusan, wala pa pong mediator. But this time, meron na pong tagapamagitan sa pagitan natin at ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kaya po malaya na pong iniimbitahan ka ng Diyos, nilalapit na niya ang kanyang puso, ang kanyang sarili sa iyo. Ikaw, inilalapit na niya sa kanyang sarili. Let me give you itong susunod na talata found in 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Ang ganda po ng talatang ito. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Take note. God is now reconciling you to Himself. Not counting people's sins against them. See? Hindi na po ibinibilang ng Diyos ang kasalanan ng tao, but, sabi ng talata, canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation, that is, restoration to favor with God. Kasi nga po, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang mga nilalang. Ikaw, kapatid. Ikaw, kababayan. Kung kayo po ay congressman at pakiramdam mo, napakamakasalanan mo, ikaw ay senador, sino ka mang tao, kahit wala ka pang posisyon sa gobyerno, wala kang, sinasabi mo, wala kang kayamanan, hindi ka kagaya ng ibang mga tao, well, sa mata po ng Diyos, nilaan po niya kanyang bugtong na anak. Kung ikaw ay makasalanan, nandyan po ang kanyang bugtong na anak, siya po ang inyong tagapagligtas. Naku, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya po, gumawa siya ng paraan para maligtas ang sino man na mananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. John 3:16, I believe you know this verse. Napaka
napakayaman po ng talatang ito. Pero kung atin pong aangkinin at sasabihin sa Panginoon, Lord, give me a revelation about John 3:16. Tingnan po natin at basahin natin ang talatang ito. For God so loved you. Gawin natin personal, ha? For God so loved you. Palitan natin yung word dito na you. Well, meron po mga nagtuturo. Sabi nila yung word dito mga Hudyo. Hindi po. Ito po kasama dito ang hentil. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is Jesus. That whoever believes in Him, yun lang po ang gagawin natin. You have to put your faith upon Jesus. Should not perish but have everlasting life. Amen. So under the New Covenant, sin was the reason why God gave His Son to the world. Ang totoo po, naakala natin, at maraming churches nowadays, ang umahad lang sa tao para makalapit sa Diyos ay kasalanan. Pero alam niyo po ang good news. Under the New Covenant of Grace, kung bakit po nagkaroon ng bagong kasunduan, ng purong biyaya, kasalanan pa ang dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Isipin nyo, sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, yun po yung humahad lang sa tao, pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Yung humahad lang before, ang siyang naging dahilan pa para ibigay ng Diyos sa iyo, sa mundo, ang kanyang bugtong na anak. Anong layunin? Para kondinahin ka? Hindi po. Para parusahan ka? Hindi po. Para iligtas ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. For God sent His Son to this world not to condemn, sabi ng John 3:17, but that the world through Him, through Jesus, might be saved. That's John 3:17. Kahit noon pa mang tayo po'y makasalanan, alam niyo po, hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos. Hindi tayo nagsusorry sa Panginoong Diyos. Pero He gave up His Son for you and for me. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Para maging pantubos o pampalubag loob sa galit ng Diyos sa ating kasalanan. Narito po ilang mga talatang nagpapatunay sa aking mga sinasabi. Let's start with Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. See, hindi na po hinintay ng Diyos na mag-sorry tayo. Hindi na. Binigyan na niya ang kanyang bugtong na anak. You know why? Bottom line, because He loves you so much. Ganun kakamahal ng Diyos. Romans chapter 5, verse 20. Ito, maganda rin po itong talatang ito. Moreover, the law entered that the offense might abound. See, inilaan po ang kautusan, ang sa gayon ay managana daw po ang pagkakasala. But, take note, merong but, B-U-T, pero sa Tagalog. But, where sin abounded, take note, where, it speaks of place, kung saan daw po nananagaan ang kasalanan. But where sin abounded, the word sin ay kasalanan sa Tagalog, kung saan daw po nananagaan ang kasalanan. Tingnan niyo po ito, Grace abounded much more. Doon daw po lalong nananagana pa ang biyaya ng Panginoon. And take note of the word abounded in Romans chapter 5, verse 20. It's pleonatso. Pag sinabing pleonatso in Greek, increased. So yun ang ibig sabihin ng pleonatso. Pero yung ikalawa, grace abounded, it's huper perisio. Yung word po na huper, dyan po galing yung word na super. Huper. Super abounded. Grabe, Yung pleonatso, nananagana na. Yung grace abounded, much more, huper perisio. Sobrang mas mananagana para ang biyaya. For example, mga kapatid, tingnan niyo po ako. Ito yung kasalanan mo. Ito yung kasalanan mo, Ate Ina. Pero wala na yung kasalanan mo, binura na kasi nanampalataya ka na sa Panginoon. For example lang, ito kasalanan mo, pleonatso, where sin increased, grace did much more abound. Ganong katindi pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Ngayon, samantala nakakalungkot sa mga churches nowadays, masyado minamagnify yung kasalanan. Kaya akala tuloy ng maraming tao, kaya lumalayo sila sa Diyos. Naku, disappointed sa akin ng Diyos. Para bang tinitignan nila ang Diyos na nakaganyan, halukip-kip ang kamay. Tinitignan niya yung bawat tao, naiinis siya sa tao. Disappointed ako sa'yo. Pero hindi po sabi in Romans chapter 5, verse 20, where sin increased, Christ na to grace, huper perisio. Ganong katindi ang biyaya ng Panginoon sa'yo. Amen. Ay sinasabi ng ibang tao, naku, pag tinuro mo yan, talagang pagsasamantalahan nilang biyaya. Hindi mo kakayaan ng pagsamantalahan ng biyaya. Kapag nagkaroon ka ng revelation about the grace of God, God's grace will lead you to repentance. Now, let me give you itong version ni Kenneth West. Ang ganda nito ang kanyang version. Still with Romans chapter 5, verse 20. Where sin existed in abundance, grace was in superabundance, and then some more added on top of that. Galing nung version na ito.
So, balik tayo sa camera. Ito yung sin mo. Ito yung nagsusuper-abound yung grace ng Diyos sa'yo. And sabi po ng talata, added on top of that. Grabe. Meron ako napakinggan na preacher, sabi niya, nalungkot nga ako dito sa preacher nito, sabi niya, kilalang church ito eh. Sabi niya gano'n, mga kapatid, mga kababayan, lumapit na kayo sa Diyos habang meron pa siya natitirang konting biyaya. Napataas yung kilay ko, talagang, nagulat ako. Ang biyaya po ng Panginoon, nananagana. Hindi po konti ang biyaya ng Panginoon. Nananagana po ang biyaya ng Panginoon. Amen. So, once again, kaya po sa panahon natin sa ngayon, hindi na po issue sa Diyos ang kasalanan. Kasi tinapusan na kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, sabi ng 2 Corinthians 5 verse 19, ang Diyos na po lumalapit sa iyo at nilalapit ka niya sa kanyang sarili. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. Wow! At alamin natin mamaya, if that's the case, kung yan po sinasabi ng Biblia, pero bakit meron pa rin humahad lang sa tao na lumapit sa Panginoon Hesukristo? So sa ilalim po ng bagong kasunduan, talaga pong nananagana po ang biyaya sa atin ng Diyos. Dahil hindi na po issue nga ang kasalanan sa Diyos. Dahil ito po ay lubusan ng binayaran, and take note, pinagbayaran ng kanyang anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Let me give you Ephesians chapter 1, verses 7 till 8. In Jesus, we have redemption. That is our deliverance and salvation. How? Through His blood. So, yun, nabayaran po yung ating kasalanan through His blood, which paid the penalty for our sin and resulted in the forgiveness, and take note of this, complete pardon of our sin in accordance with the riches of His grace. Now, let me ask you, gaano ba kayaman ang grace ng Panginoon? Talaga pong mananagana. Hindi mo kakayanin. Malulula at mamamangha ka sa yaman ng biyaya ng Diyos. And then, verse 8, let's read. Which He lavished on us in all wisdom and understanding with practical insight. Alam mo, ginawa niya po ito with all prudence. Mainam po ang pagpaplano ng Diyos. Hindi po bara-barabay. Ang Diyos po natin ay in order. So, iniisip niya po ito using His wisdom at maingat po niya isanagawa po ito. Siya po nakaisip na ang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Kaya po makakaasa po tayo na talagang kung sinabi ng Panginoon Jesus, it is finished, talaga it is finished. All you have to do is just believe in the finished work of Christ on the cross. Amen and amen. At dahil binayaran na po ng kanyang anak na si Jesus ang ating kasalanan o ang kasalanan ng sanlibutan, umasa po tayo na hindi na ibibilang pa ng Diyos o ipamumukha ng Diyos sa inyo ang inyong mga kasalanan. So once again, let me give you 2 Corinthians 5:19. In New King James Version, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing or not counting the trespasses to them, and has committed to us what? Ano pong commitment ng Panginoon sa atin? The message of or the word of reconciliation. Dahil sa wagas na pagmamahal ng Diyos sa tao noon pa man, naisin niya, hindi ikaw ay mapahamak, kundi maligtas. Yun po ang puso ng Diyos para sa atin. Kaya naman ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating pong kaligtasan. According to Romans chapter 5, verses 10 to 11. Alam niyo po, ang dami mga talata na nagpapatunay na talaga pong nananagana ang puso ng Diyos para maligtas ka. So let me give you Romans chapter 5, verses 10 till 11. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, sabi ng verse 11, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Wow! Praise God! So talagang kapag nagkakaroon po tayo ng revelation about these truths, alam niyo, God's goodness definitely will lead us to repentance. Kapag naintindihan po natin ang nananaganang biyaya ng Diyos, hindi ka magtatampisaw sa kasalanan. Alam niyo, kung kayo po'y tunay na mananampalataya, yung kasalanan po, hindi mo nakalikasan na gawin yun. Of course, nagkakamali tayo, we still live in this fallen world, pero ang atin pong kalikasan, yung ating nature, hindi gumawa ng kasalanan. Dahil wala na po sa atin yung sin nature na ito eh. Tayo po ay partakers of God's divine nature. And the more po na meron tayong revelation of God's grace, mas nanaisin mo magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Dahil sa kanyang sobra nananaga ng kabutihan at nananaga ng biyaya. Wow! Wow and wow talaga. Now, ito na, sagutin na natin. If not sin, what really hinders men to come to God?
Maganda pong katanungan to kasi in-establish na natin, kanina yung question natin, what prevents people from coming to Christ? So nalaman natin, under the old law-keeping covenant, talaga naman pong kasalanan. At binigay ko po sa inyo yung mga verses. But praise God, under the new covenant of pure grace, hindi na po ito dapat maging hadlang. Huwag na itong maging dahilan para lumayo ka sa Diyos. Kasi nga po, upon the death of Christ on the cross, the new covenant of pure grace was established. So, wala na po yung lumang kasunduan ng kautusan. Actually, hindi po tayo kabilang dito mga hentil. Pero marami pa rin pong churches today, even though hindi sila dapat kabilang sa kasunduan ito, ibinibilang nila yung kanilang mga sarili. Pero praise God, upon the death of Christ on the cross, na-establish na po na itatag na ang bagong kasunduan ng purong biyaya. So, ibig sabihin, dahil po sa bagong kasunduan ito, sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo, dahil po talaga namang na-accomplish po ng ating Panginoon Jesucristo ang hinihingi ng kautusan at talaga pong naisakataparan na rin po niya ang mga hula ng mga propeta. Kaya sabi niya, it is finished. Kaya po sa Diyos ngayon, wala nang issue ang kasalanan. So once again, anong basis mo, Laverne? 2 Corinthians 5 verse 19. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. Now, kung may issue pa ang Diyos sa kasalanan, bakit makikipag-reconcile ang Diyos sa'yo? Actually, nire-reconcile ka niya sa Kanya. Ikaw sa Kanya. Ganon po kamakapangyarihan ng mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Now, kung hindi po kasalanan ang humahadlang, ano ang dahilan? Anong humahadlang sa tao? Alam niyo kung ano pong humahadlang? Meron silang wrong believing. Meron silang maling paniniwala. Meron silang wrong perception about God. Meron silang distorted na mensahe na papakinggan. Actually, hindi gospel eh. Hindi ebanghelyo ang tawag ko dito. Pag hindi po ebanghelyo na papakinggan ninyo, yan po ay ibang kwento. Now, bakit po lumalayo ang tao sa Diyos? Ito yung dahilan. Hindi po sila nakakapakinig ng tunay na mensahe na ebanghelyo. So bilang mga mananampalataya, ako po bilang pastor, it is my joy. This is my ability. Ito yung aking responsibility. So nag-respond ako and that's my ability. As a Christian, bilang nakatanggap ng mayamang kapahayagan ng purong biyaya ng ating Panginoong Diyos, ito yung aking pagre-respond. Binabahagi ko po ang katotohanan at gusto ko po mapakinggan ng maraming tao through this program and of course through the broadcast po ng ating Sunday worship celebration. Gusto ko ipaalam ang hindi napapakinggan ng karamihan, which is the true gospel of Jesus Christ. Now, what is the true gospel of Jesus Christ? Sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I desire nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So pag pinag-usapan ng gospel, it's all about the man. Who's the man? It's all about Jesus and His work on the cross. So yun po dapat. Kasi pangkaraniwan ang napapakinggan sa marami churches nowadays, puro kasalanan, tapos ibibigay po ng pulpito yung mga inspirational talk, motivational talk. You have to do this, 5 keys, 5 ways for you to be blessed by God. Puro ganito napapakinggan natin. Hindi po gospel yon. Ang gospel, it focuses on the man. Who is that man? Hindi po yung pastor ninyo. It should be Jesus Himself. And what He has accomplished at the cross. And that's the gospel itself. Amen. Kasi hindi na po kasalanan eh. Hindi na talaga kasalanan ang humahadlang. Meron pong hindi napapakinggan ng maraming tao. And even ang mga mananampalataya. Kung bakit hindi sila naging productive? Sabi ng Hosea 4 verse 6, "My people are destroyed for a lack of knowledge." Kaya po bilang mga pastor, tinatawagan ko po mga pastor, mga minamahal kong pastor, you have to preach the gospel. Always in season and out of season. So kung kasalanan po kasi, ang dahilan kung bakit hindi makalapit ang tao sa Diyos, bakit pa isinulat ng Diyos itong bibigay ko sa inyong talata? And take note, church, by the way, this verse is the main clause of the New Covenant. Pag sinabing main clause, it's the main message of the New Covenant of pure grace. Hebrews 8 verse 12. Let me give you this verse. "For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember it no more." See, church? Kaya po hindi na issue ang kasalanan sa Diyos because of what Christ has accomplished at the cross. Kaya po sabi ng Panginoong Diyos dito, "For I will be merciful to your unrighteousness and your sins and iniquities or lawless deeds, I will remember no more." Hindi na po niya alalahanin pa because once upon a time, 2,000 years ago, lahat po ng kasalanan ng sanlibutan, inalala niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak.
Kaya po ibinunto niya ang kasalanan at pinagdusahan po ng Panginoong Jesus doon sa krus ang ating mga kasalanan. And then He cried out, "It is finished." See, that's the gospel. So, kanino po nakafocus yung gospel? Hindi sa mga tao, hindi sa speaker, hindi sa pastor. Kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung kasalanan pa rin humahadlang na makalapit ang tao sa Diyos, bakit pa inilagay ng Espiritu Santo ang talatang ito sa Biblia? Di po ba? Hebrews 8 verse 12. Once again, that verse is the main clause of the New Covenant. Amen. So, basahin natin sa ISB. Let me give you itong version na ito. Maganda rin po ito. For I will be merciful regarding the wrong deeds, and I will never again remember the sins. Wow! So talaga hindi na po alalahanin ng Diyos sa ating kasalanan. Amen and amen. Sa ilalim po ng lumang kasunduan, hindi po kayang pawiin ang pagsunod ninyo sa kautusan ang kasalanan ng sino man. At hindi rin po kakayanin ng tao, kahit po din ninyo ang kautusan, wala talaga makakatupad nito perfectly. Wala po magiging matuwid sa harapan ng Diyos. At dahil dito, kapag hindi po natin nagawa ng paraan ng kasalanan, kung kayo po'y nagpapasailalim pa rin sa lumang kasunduan ng kautusan, talagang kamumuhay ang kayo ng Diyos. Sa ilalim po ito ng lumang kasunduan, Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you." Kung kaya po ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, kasi gusto niyang makita ang iyong mukha. Gusto niyang mapakinggan ang iyong tinig. Amen. Para minsan at para sa lahat, talaga naman tayo pong bilang mga nanampalataya sa Kanya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. At dahil matuwid na tayo, dahil kay Kristo Jesus, talagang minamasdan tayo ng ating Panginoong Diyos. At laging pinapakinggan ating mga tinig. Amen? Amen. Acts 13:38. Let me give you these verses. "Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man," capital M, referring to Jesus, our Lord Jesus Christ, is preached to you the forgiveness of sins. Now, alam niyo po paano po ipinapahayag sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Pinaparamdam niya sa iyo that you are forgiven. Kung ikaw ay nanampalataya na kay Kristo. You are completely forgiven. Ikaw ay lubusan ng pinatawad. Let's continue. Verse 39, still with Acts 13. "And by Him," capital H, referring to Jesus once again, "everyone who believes is justified or made righteous from all things." Take note from all things. Tayo po ay pinaging matuwid ng Diyos sa lahat ng mga bagay. "From which you could not be justified or made righteous by the law of Moses." Tinukoy na talaga dito ng talata, by the law of Moses. Kahit po anong gawin ninyo, kung kayo po ay nagpapasaklaw pa rin sa lumang kasunduan ng kautusan, wala po ni isa talagang tao makakatupad sa hinihingi ng kautusan. Hindi lamang po 10 yan. Well, kung sa 10 na lang, nagawa mo yung siyam, tagilid ka pa rin. Sabi ng James chapter 2:10, "For whoever shall keep the whole law but stumble in just one point, he is guilty of all." So wala po talagang magiging matuwid sa harapan ng Diyos by keeping the law. But praise God, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, and by putting your faith upon Jesus, you will be justified. Amen. At yung righteousness na ito, nakakatuwa nga po yung righteousness. Gaya na sinabi ko noong Sunday, the word righteousness, I believe in Greek, it's dikayu. So, ibig sabihin yung righteousness na meron tayo, hindi kayo, hindi galing sa atin ito. It's a gift from Jesus Himself. So, paano ginagawa natin sa gift? First of all, you have to believe it. Second, receive it. And then, use it. Bigay sa iyo ng Diyos yan. So, ang righteousness po ay napakagandang kaloob, regalo, karis. Kaya nga po tayo mga mananampalataya, we are carried to. We are greatly blessed and highly favored. Amen and amen. So this time, let's go back to our question. At sagutin na natin. What prevents people from coming to Christ? Kung ikaw ito ka, kaibigan, isa sa mga people na tinutukoy ko. And for the longest time, ay talaga namang nilalayuan mo at ayaw mong lumapit sa Panginoon Jesucristo. Well, this message is for you. So what prevents you from coming to Christ? And this is our answer. Because people, meron ba tayo answer dito? Ayun, meron pala. Because people are still hearing the message of the old law-keeping covenant and not the message of the new covenant of free grace. Ano po napapakinggan nila about the old law-keeping covenant? Ito patuloy Marami pong churches narito pa rin. Exodus 30:47. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. By no means
clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Nandito pa rin na maraming churches na napaka-sin conscious nila. Sundan pa po natin. Isaiah 59 verse 2. Ito pa rin po mensahe ng maraming simbahan sa ngayon. But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. So malinaw na kapag ito po ang inyong pinapakinggan, kung kayo po'y mananampalataya na, paansinin niyo po, hindi kayo productive. Kapag kayo po'y nagkakaroon ng pagkakamali, of course, we still fall, we still sin, kasi nandito pa rin po tayo sa bagsak na kalagayan ng mundong ito. Now, kapag hindi malinaw sa inyo Ebanghelyo, pansinin niyo po, you will have this sense of guilt and condemnation. Ito po ang nagpapabagsak sa inyo. Kasi po nasa ilalim pa rin kayo ng lumang kasunduan ng kautusan. Pero praise God, dapat ilagay mo na ang sarili mo sa bagong kasunduan ng purong biyaya. At dapat talaga dito tayo, because upon the death of Christ on the cross, kanina ko pa po sinasabi ito, para lagi po natin maalaala at maisip. Upon the death of Christ on the cross, the new covenant of pure grace was established. So, ibig sabihin, yung lumang kasunduan ng kautusan, kung nilalagay mo ang sarili mo dyan, wala na pong saysay yan, sabi ng Hebrews 8:13. Hindi ko lang nailagay yung verse na ito, pero pwede nyo balikan mamaya. Hebrews 8:13, sinasabi ng talata. Ang lumang kasunduan po ng kautusan ay wala ng saysay. So, kung pastor ka, nagpipreach ka pa rin dito, alam mo, nilalagay mo sa pagkakabihag ang iyong mga miyembro. Wala na pong saysay ang lumang kasunduan ng kautusan. Because Christ died for you at the cross, and after 3 days, God has raised Him from the dead. So, ibig sabihin, upon the death of Christ on the cross, ulitin ko na naman, the new covenant of pure grace was established. So, wala na yung lumang kasunduan ng kautusan. Kaya po sa panahon natin sa ngayon, hindi na po issue sa Diyos ang iyong kasalanan. So, kaya po, maraming taong lumalayo sa Diyos at di lumalapit kay Kristo dahil meron silang mensaheng napapakinggan na mali. At hindi po Ebanghelyo yun. Kung kayo po pinapagyaman ng inyong pakikinig sa lumang kasunduan ng kautusan, that is not the gospel church. Now, malinaw na hindi po kasalanan dahil sa totoo lang, kasalanan po, gaya na sinabi ko kanina, kasalanan pa po ang naging dahilan para ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak doon sa krus. At dahil po ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa krus, na itatag pa ang bagong kasunduan ng purong biyaya. At bibigay po itong talatang ito, babasahin natin sa Tagalog, na naparito po ang Panginoong Hesukristo at na isa katuparan niya ang hinihingi ng kautusan at lahat po ng hula ng mga propeta at sinunod po niya ang kalooban ng Diyos. Naparito siya hindi para parusahan ka, kundi ikaw ay mailigtas. John 3:17. Basahin natin sa Mabuting Balita, Biblia. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao. Pero marami parang pong churches ngayon. Ang mindset nila, naku, naparito ang Diyos para parusahan tayo. Hindi po. Kundi upang iligtas sa mga ito sa pamamagitan niya. For God did not send His Son into this world to condemn you, but that through Him we might be saved. John 3:17. Amen. So ito po yung ating solution for tonight. Wow! Napakabuti po ng Panginoon. So ano po dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Always be ready to preach the message of the gospel, which is all about Jesus and His finished work on the cross, in season and out of season. 2 Timothy chapter 4 verse 2 tells us, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Mga kapatid, alam kong tumanggap na po kahit meron kayong kapahayagan ng salita ng Ebanghelyo. Alam kong hindi ka napapagod. So tuloy-tuloy lang po tayo. Be ready, always ready to preach the gospel in season and out of season. Kaya naman minsan pa narito po ang main clause of the new covenant of pure grace. It's found in Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful, sabi ng Diyos, to your unrighteousness and your sins and iniquities I will remember no more. Kaya kaibigan, kababayan, o kapatid sa Panginoon, lumapit na kayo sa Panginoon. Kung ikaw ay kapatid sa Panginoon, medyo malayo ka sa Diyos, dahil pakiramdam mo disappointed sa iyo in Diyos, hindi po. Lapit lang. Huwag niyo hayaan ibato sa inyo ng kalaban niyo itong sense of guilt and condemnation. Ito po ang kanyang ginagawang bala sa inyo. Huwag po kayong maniwala na I'm talking to the mananampalataya. Hindi ka na makasalanan. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Pero sa mga kaibigan, mga kababayan natin na wala pang relasyon sa Panginoong Jesus, alam niyo po, hindi na po issue sa Diyos ang kasalanan. Kaya maaari na po kayong lumapit. Actually, ang Diyos po ang gumagawa ng paraan. Kaya po kayo nanonood ngayon, nilalapit kayo ng Diyos sa kanyang sarili. That is that God was in Christ reconciling you to Himself.
So ano pang dahilan para lumayo ka sa Diyos? Lapit po kayo. Kung marahil kayo po ay congressman, nababanggit ko pa ito dahil napapanahon, senador, napakiramdam mo, napakarumi mo sa Diyos. Lapit lang po kayo sa Panginoon. At angkinin po ang kapatawaran na inilaan sa inyo ng Diyos. Alam niyo po, pag lumapit kayo sa Diyos, hindi kanya papatawarin. Matagal na po nakalaan ang kanyang kapatawaran. Pag lumapit kayo sa Diyos, ibig sabihin, doon pa lang po ninyo mararanasan na matagal nang inilaan ng Diyos sa kapatawaran. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. So kung gusto niyo pong matahimik ang inyong kalooban at maramdaman po ninyo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, just pray this prayer with me. At buksan po inyong mga puso at maniwala na ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. At sabi po ng talata, Romans 10 verse 9, and you will be saved. Pwede po ba yan? Sige po. Please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, nanggagaling sa inyong mga puso, O Diyos, kinikilala ko po aking sarili. Hiwalay sa inyo, walang magagawa. Kaya naman, Jesus, sa oras pong ito, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Salamat po sa kaligtasan at sa katwiran na inilaan mo sa akin bilang kaloob. Salamat, O Diyos, na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Well, kaibigan, congratulations and welcome to the family of God. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito na bukas ang inyong mga labi, sinundan ang panalangin at bukas ang inyong mga puso, welcome po sa pamilya ng Diyos. At tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita niya. And this time, I would like to pray for you, kapatid, kung kayo po ay may kalituhan pa at nagkaroon po ng pagkakataon na mabuksan ang ating kaluluwa at napag-alaman po natin sa nananaga ng kapahayagan ng Ebanghelyo na talaga pong napakaganda, kaganda talaga ng Ebanghelyo. Talaga pala wala ng issue sa Diyos ang kasalanan. At malaya po nating maipapahayag at maibabahagi ang mensahe ng Ebanghelyo. Na sa ngayon, mas marami pa pong taong makinig nito at kapag sila pinanampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo, tumawag sa Panginoon Hesukristo, makakaasa po sila na hindi po sila ipapahayaan ng Diyos. Sila po ay diringgin ng Diyos at ililigtas. Amen at amen. So I would like to pray for you, kapatid. Maraming salamat po sa kapatid na ito. Dalahin ko na maging pagpapala po sa kanya ang amin pong Bible study tonight. At makita po niya na talagang napakabuti po ng iyong puso na nanagana sa biyaya. Dahil Panginoon, sa iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, hindi na po issue ngayon ang kasalanan. Kung kaya't gumagawa ka na ng kapahayagan na inilalapit mo na ang tao sa iyo. Dahil Panginoon, sapat na po ang ginawa ng iyong anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para makalapit ang tao sa inyo at maranasan po niya ang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay sa amin sa pag-aaral na ito. Ito po ang aming pasasalamat na may pagpupuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Well, kaibigan, maraming salamat for joining us tonight. Dito yan sa ating Bible study online. And this is Solution with Laverne Duhot. Hindi po ba nakakatuwa na patuloy po natin pinag-uusapan ng yaman at nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. Kaya kapag alam natin ang katotohanan ito, hindi magiging mahirap sa atin ibahagi ang mensaheng ito. At lalo tigit sa panahon ito, ang dami po mga tao ang nalulungkot sa mga nangyayari sa ating paligid. Pero dahil naintindihan natin ang Ebanghelyo, malaya po natin ibabahagi ito sa mga taong pakiramdam nila ay, naku, galit sa akin ng Diyos. Hindi po. Hindi galit sa kanila ang Diyos. At tayo po ang magpapahayag ng bilang mga naliwanagan sa salita ng Panginoon. Amen and amen. And of course, batiin muna natin ang ating mga kababayan. We still have a few more minutes at para pasalamatan po sila. Salamat kay Brother Junex Tinador. Oy, bro, kumusta ka na? At purihin ang Panginoon sa iyong buhay. On Sunday, Ate Ina, mga kapatid, pinayagan tayo ni Kuya Junex para basahin yung kanyang testimony. No? Ganda po ng testimony ni Kuya Junex. And by the way, si Brother Junex po ay naranasan niya
ang masidhing lindol sa Cebu. At meron siyang napakagandang testimony na babahagi po sa Sunday. So please, pakinggan niyo po yun. Please join us on Sunday. And of course, sabi ni Brother Fidel Gabiola, amen and amen. Brother Junex, salamat for letting us read your testimony on Sunday. Salamat din kay Sister Luz Peralta. Sister Luz, kung available po kayo on November 9, pwede po kayo umattend and join us sa ating celebration. Meron tayong 3 in the afternoon service. And Nanay Mediremo, salamat po. Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, maraming salamat po. Salamat din kay Sister Jonah de la Cruz Velasquez. Thank you God. And Pastor Laverne, maraming salamat po. Sabi naman ni Sister Pres Bernardo, napakaganda po na mensahe niyo po, Pastor. Tago sa puso. God bless po sa marami. Maraming salamat po. Yun, maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin. And Sister Rosemary Casoko, maraming salamat din po sa inyo. Brother Sonny Bon, of course, Brother Fidel Gabiola, maraming salamat. Talaga namang lagi natin kasama si Brother Fidel. And of course, si Brother Ricky Villarasa Lucito, maraming salamat. And see you on Sunday, bro. Ruth Katakutan, maraming salamat po for joining us. Nandiyan din si Sister Janet Arbuyes, si Sister Maylene Petalino Magate. Amen. Amen. Salamat po, Sister Maylene. And nandito rin po, salamat kay Sister Becky Amber Nidea, si Sister Gigi Crisobal Mendoza, and Brother Ken. Brother Ken Jones. Bro, we're still praying for Rodney. Ito nanonood si Rodney. Ang kinin mo, Rodney, ang kagalingan na inilaan na sa iyo ng Diyos. In Jesus' name, you are the healed of God. Amen and amen. Lisa Argana, magandang gabi sa iyo. Si Sister Sally Hirono Mirayo, amazing grace. Totoo talaga amazing ang grace ng Panginoon. Ano? Amen. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Sabi ni Ate Jackie Alcantara. And salamat din kay Pastor Miguel Chan. Pastor, kung available po kayo, sama nyo yung ating mga Dabber Cads mula sa Angeles on November 9. Celebrate po natin ang kabutihan ng Diyos dito sa SGC. Hello, Brother Rodel Tambunting, sabi ni Brother Ricky Lucito. Salamat po for joining us. And then, pinabati natin Sister Emmy Herrera Kapunitan. Maraming salamat po. Siya po yung nanonood kasama natin. And habang may natira pang konting biyaya, parang sinabi na maubos pa lang biyaya. Totoo yun, bro. Napakinggan ko yun, sabi ni Brother Junex. Napakinggan ko yun sa isang pastor. Lumapit na kayo sa Panginoong Diyos. Ngayon pa lang, habang may natitira pa siyang konting biyaya. Grabe, ano? Pero totoo lang talaga, pag napakinggan nyo na po ang mensahe ng Ebanghelyo, huwag na kayo patumpik-tumpik. Now is the day of salvation. Pero yung biyaya po ng Panginoon, nananaga na yan, di konti yan. Linaw ng Bible Blessed evening, beloved brother. Sabi ni Pastor Wade Wilson, Tiong Saligo. And sabi ni Sister Gigi Mendoza, wow, amen. Salamat din po kay Brother Nalts PLDT, nanonood pala, no? And please po, paki-share po yung ating broadcast. Good evening din at salamat for joining us. Miss ka na rin namin, Sister Angge, si Ate Angge Kalayag, ang butihing GF ni Kuya Natnat. And of course, salamat po for joining us tonight. At alam ko po na pagpala kayo. Ako nga rin po, sobrang blessed na blessed ako. At sa ngalan po na bumubuo na ating programa at kasama natin si Ate Ina, ating guest for tonight, ay dalayan ko po na kayo po ay talaga namang namamangha nananaga ng biyaya at pagmamahal sa atin ng Diyos. At sa ngalan po ni Mami Jo, aking may bahay na nag-celebrate na kanyang birthday itong Friday. Maraming salamat daw po sa inyo. Muli po, bago ako matapos, belated happy birthday kay Kiana Henson nung October 6 for din. And of course, nung kailan ba? Monday naman. Hindi. Kailan ba October 6? Monday, Tuesday. Ano ba ngayon? 7? Anong date na? Nalilito na ako. Nung Monday, happy birthday kay Brother Arnel Flores. And tomorrow, happy birthday kay Ate Amiel. And October 12, advance happy birthday kay Jason Encarnacion. So sa ngalan po na ating technical director, nais namin iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.